kaluluwa. Maligayang pagbabalik sa channel, kaibigan. May mga bagay tayong kailangan gawin para sa mga mahal natin sa buhay. Minsan, hindi nila ito gusto o kaya naman ay hindi nila ito maintindihan. Pero alam mo sa sarili natin na ito ang kailangan mangyari. Ako ang ligaw na kaluluwa at may ikukwento ako sa iyo. Hindi ko na alam kung kanino pa ako lalapit puwera sa mga subscribers ng Ligaw na Kaluluwa. Hindi ko pwedeng kausapin ng nanay ko tungkol dito, sobra na siyang naiistis. Hindi ko rin pwedeng kausapin ng tatay ko dahil siya ang dahilan kung bakit ako sumusulat sa Ligaw na Kaluluwang YouTube channel. May nagawa ako at inakala kong tama ang ginawa ko. Inakala kong inililigtas ko siya. Pero ngayon, puno ng katahimikan ng bahay. Mas nakakatakot kaysa sa sigaw na sana ay naririnig ko at nakikita ko ang tingin sa mata ng tatay ko at alam kong nagkamali ako ng malaki. Malaki talaga. Kailangan ko ng tulong. Kailangan kong may magsabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Nakatira kami sa isang magandang bahay. Ang klase ng bahay na pinipili ng mga tao kapag gusto nilang magkaroon ng pamilya. Malawak ang bakuran, may bakod at mga tanim na pinapangalagaan ng nanay ko. Normal at masayang lugar ito lumaki, hanggang sa dumating ang puno ng balete. Nagsimula ito mga 15 taon na ang nakakaraan. 10 pa lang ako noon. Umuwi ang tatay ko mula sa trabaho na parang puno ng enerhiya. Enerhiyang bihira kong makita sa kanya. Tahimik siyang tao, mabuti at may disiplina, nagtatrabaho sa logistics at simple lang ang mga hilig niya. Mahilig siyang maghalaman, plant tatay kung tawagin. Ito ang kanyang pagtakas sa realidad. Ngayon, may hawak siyang maliit at kulubot na paper bag. "Tignan mo to," sabi niya. Kumikislap ang mga mata niya habang ipinapakita ang isang maliit, kulubot at ipim na sanga. Kasing laki ito ng ruler siguro, mabigat sa pakiramdam at may bahagyang spiral na pattern. Nakuha ko ito sa isang tindero na naglalako. Matanda na siya. Sinabi niyang espesyal itong balete na ito. Sinabi niyang magiging malaking puno ito, hari ng ating bakuran. Sinabi niyang magbibigay ng lilim sa buong bahay at poprotektahan tayo. 10 lang ako noon. Para sa akin, astig yun. Normal at maayos ang tatay ko, pero medyo kakaiba siya kapag pinag-uusapan ng hardin niya. Inakala ko lang na pinapalaki niya ang kwento para mapasaya ang nag-iisang anak niya. Itinanim namin ito sa gitna ng bakuran. Maganda ang alaala. Isa sa huling ganap na magagandang alaala sa tingin ko. Lumaki ang balete at mabilis. Mas mabilis kaysa sa inaasahan ng kahit anong puno. Sa loob ng ilang taon, mas mataas na ito sa akin. Labis ang tuwa ng tatay ko. Inaalagaan niya ito na para bang Diyos. Gumawa siya ng maliit, maayos na bakod sa paligid ng puno. Hindi para pigilan ng hayop, kundi parang sagrado ang espasyo nito. Walang ibang pwedeng magdilig o magprune. Hindi rin naman ito kailangan. Sa kanya ito. Sa loob ng maraming taon, tinanggap lang namin ng nanay ko ang lahat. Hobby niya iyon, oras niya iyon. Kapag nasa bakuran siya, nakaluhod sa tabi ng puno, alam naming iyon ang oras niya. Hindi kami nakikialam, hindi namin pinag-isipan. Pero patuloy na lumalaki ang puno at habang lumalaki ito, nagbago rin ang tatay ko. Unti-unti lang sa simula. Mas madalas na siyang nandyan, umuuwing may dumi sa kuko, matay malalim at tila payapa. Nagsimula siyang kausapin ng balete hindi bilang halaman, kundi bilang presensya. "Mabuti ang balete ngayon," sabi niya. Nagustuhan niya ang ulan kanina. Ngumiti lang kami at tumanggo. Pagdating ko sa early 20s, dambuhala na ang puno. Hindi namin alam kung bakit ganito ang itsura ng balete na ito. Ang balat ng puno ay makinis at madilim, halos itim,
at ang mga dahon ay malalim, malawaks na berdeng sumisipsip ng sikat ng araw. Higit ito sa 2 palapag na bahay namin at nagbibigay ng malawak at mabigat na anyo sa buong bakuran halos buong araw. Dito nagsimulang naramdaman namin ang kababalaghan. Unang palatandaan ang ibang halaman, ang premyong rosas ng nanay ko, ang gulayan at ang masayang maliliit na bulaklak na itinatanim niya tuwing Pebrero, lahat na napapailalim sa anyo ng balete ng ilang oras lang sa isang araw ay natutuyo at namamatay. Ang lupa sa ilalim nito ay nagiging kulay abo, matigas at parang bato. Pagkatapos, ang mga hayop, itinigil ng mga ibon ng pagnest sa bakuran. Nawawala ang mga bubuyog na dating naglalaro sa damuhan. Kahit ang aso naming golden retriever ay ayaw nang lumabas sa bakuran. Nakatayo siya sa likod na pintuan, umiiyak, buntot nakatukop, ayaw lumapit sa anyo kahit isang paa lang. Pero ang pinakamalalang pagbabago ay sa tatay ko. Ang hilig niya ay naging buong buhay niya. Nagbitiw siya sa trabaho, sabi niyang kailangan niyang manatili sa bahay para alagaan ng kanyang balete. Ginugol niya ang buong araw, mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, nakaupo sa maliit na bangko na siya mismo ang gumawa, direkta sa ilalim ng pinakamakakapal na sanga. Nakatambay lang siya doon. Minsan, nakikita namin siya mula sa bintana ng kusina, nakasulyap ang ulo na parabang nakikinig sa isang bagay. Minsan, gumagalaw ang kanyang mga labi at alam namin, sa paraang nakakasuka ang katiyakan, na nakikipag-usap siya sa puno ng balete. Sinubukan ng nanay ko at ako na kausapin siya. Nanghingi kami, nanawagan, "Honey, please," wika ng nanay ko. Nanginginig ang boses. "Pumasok ka, kumain ka, ang payat mo na." Umiling lang siya, may mabagal at payapang ngiti sa mukha. "Hindi ako gutom, sapat na ang anino. Napakapanatag dito, nakakaaliw ito sa akin. Pwede rin itong aliwin ka kung mauupo ka lang at makikisama sa akin." Hindi kami pumayag. May kakaiba sa aninong iyon. Hindi lang ito kakulangan ng liwanag. Malamig ito, mabigat, parang gutom. Ang pagtayo sa gilid nito ay parang pagtayo sa tabing ng malalim at madilim na karagatan. Alam mong hindi dapat pumasok. Ang huling ilang linggo ay ang sukdulan. Hindi na siya pumapasok sa loob maliban na lang para matulog sa kanyang upuan sa sala ng ilang gumagapang na oras. Palubhana, maputla at malawaks ang balat, lumulubog ang mga mata, ngunit may tahimik at bakanting kinang ang mga mata niya na mas nakakatakot kaysa kahit anong galit. Kinakain siya, nilalamon siya ng puno at pumapayag siya. Nagdesisyon akong kailangan kong kumilos, kailangan kong iligtas siya, kailangan tanggalin ang puno ng balete. Naghintay ako hanggang gabi. Pinanood ko siya mula sa bintana hanggang sa siya ay sa wakas na may pag-atubili, pumasok at bumagsak sa kanyang armchair na hulog sa karaniwang magulong tulog. Tahimik ang bahay. Natutulog ang nanay ko sa taas. Ito na ang pagkakataon ko. Kinuha ko ang mabigat na palakol mula sa garahe. Pawis na ang mga kamay ko. Bilis ng tibok ng puso ko na tila nagwawala sa dibdib. Lumabas ako sa likod na pintuan. Ang bakuran ay naliligo sa malabo at mala-ethereal na liwanag ng buong buwan. Ngunit ang lupa sa ilalim ng balete ay isang hukay ng ganap na kadiliman. Pumasok ako sa anino. Agad, nakakagulat ang lamig. Hindi ito natural. Malalim, nakakaubos na lamig na tila hinihila ang init mula sa buto ko. Lumapit ako sa puno. Ang makinis at itim na balat nito ay kakaibang madulas sa kamay. Halos parang balat ng tao. Itinaas ko ang palakol. Nang sumalpok ang metal sa balat ng puno, narinig ko ito. Isang boses, tabi mismo ng tainga ko.
Parehong lalaki at babae, matanda at bata. Sabay nakaluskos ng dahon, huni ng hangin at boses. Huwag! Natagilid ako pabalik. Tumigil ang puso ko sa dibdib. Nagtinginan ako ng walang direksyon. Walang tao sa bakuran. Siguro akala lang iyon. Ang hangin lang. Takot ko lang ang bumabalik sa akin. Siguradong iyon lang. Pinatatag ko ang sarili. Nilunok ang laway at sinunggaban ng palakol ng buong kamay. Thwak! Malabo at basang tunog. Hindi ang matalim na putok ng palakol sa kahoy na inaasahan ko. Parang tumama sa malaking hiwa ng karne. Malalim ang tinalo ng palakol sa puno. Hinila ko at isang maitim na likido, itim sa liwanag ng buwan, ang nagsimulang dumaloy sa sugat. Hindi ko pinansin. Umunos ako muli at muli at muli. Bumagsak ako sa desperadong ritmo. Pawis tumutulo sa mukha. Makalam sumisigaw. Ang basa at malambot na tunog ng palakol. Ang pag-uapaw ng maitim na katas. Ang malalim at nakakaubos na lamig ng anino. Isang bangungut. Sa bawat palo, mas malayang dumadaloy ang katas. Ang maitim at metalikong amoy nito ay pumuno sa hangin. Alam ko ang amoy na ito. Amoy na hindi dapat dito. Amoy ng dugo. Hinawakan ko ang malagkit na likido sa daliri at dinala sa ilong. Dugo. Makapal, maitim, tunay na dugo. Kumapit ang takot sa akin. Absoluto at walang tigil. Gusto kong tumakbo. Gusto kong ibagsak ang palakol at tumakbo at huwag nang lumingon. Mulit na isip ko ang tatay ko. Ang bakante at nakangiting face, unti-unting nanghihina sa bangko. Hindi ko kayang huminto. Kailangan kong tapusin ito. Sumigaw ako, isang hilagbot, walang salita, halong hagip at takot, at ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko sa huling mga palo. Lalong lumawak ang sugat. Sumabog ang puno sa isang malalim at nanginginig na ungol na para bang yumanig ang mismong lupa. At pagkatapos, sa huling punit-punit na sigaw ng nababasag na bagay, bumagsak ito. Bumagsak ito sa bakuran na may malakas na tunog na winasak ang mga walang lamang paso ng nanay ko. Tahimik. Wala na ang anino. Humihingal ako, nakasandal sa palakol. Nanginginig ang katawan sa pagod at adrenaline. Napunta ang mga mata ko sa tuod, sa lugar kung saan ko ito pinutol. Kinuha ko ang maliit na flashlight mula sa likod ng bulsa at itinuro ang liwanag sa ugat. Ang loob ng puno ay hindi kahoy. Isa itong magulong, hibla-hiblang masa na tila madilim na pulang kalamnan at maputlang, kumikislap na litid na nakapulupot sa isang nakakatakot na gitnang nukleo. Kung saan ko pinutol ang puno sa kalahati, nahati rin ang nilalang sa loob. Nakabaon sa gitna ng trunk, bahagi ng mismong katauhan nito, ang katawan ng isang tao. Nakita ko ang kurba ng ribcage, hugis ng gulugod, ang maputla at mala-rubber na itsura ng napanatiling laman. Naputol ko ito ng buo. Patuloy na dumadaloy ang madilim na dugo, sumisipsip sa lupa. Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ako makasigaw. Hindi ako makagalaw. Tumigil lang ang isip ko. Ano ito? Sino ito? Ito ba ang kinakausap ng tatay ko? Sunugin mo! Nagmula ang boses sa likod ko. Tahimik, magaspang at basag. Lumingon ako. Ang liwanag ng flashlight ko'y pumutok sa dilim ng walang direksyon. Nakatayo ang tatay ko sa gilid ng patio. Hindi niya ako tinitignan. Nakatingin siya sa bumagsak na puno, sa napinsalang tuod na dumudugo. At ang ekspresyon sa mukha niya,
Ito ang pinakamasalimuot at nakakaawang lungkot na nakita ko sa buong buhay ko. Wala na ang bakanting kapayapaan. Pinalitan ito ng kalungkutan na napakalalim na parang nabasag ang kanyang kaluluwa. "Dad!" bulong ko. "Kailangan natin itong sunugin." Inuulit niya. Hungkak ang boses. "Lahat! Ngayon na!" Nagtrabaho kami ng magkasama sa isang malungkot at tahimik na ritual. Pinutol namin ng mga sanga at dambuhalang trunk sa mga piraso na kaya naming buhatin. Hinila namin ita sa isang tambak sa gitna ng bakuran. Gumalaw ang tatay ko parang matandang lalaki, nawalan ng lakas sa bagong kaliwanagan. Hindi niya tinignan kahit isang beses ang nakakatakot na bagay sa puso ng trunk. Binuhusan namin ng gasolina ang tambak at itinapon ng tatay ko ang posporo. Tumangilid sa apoy, lumabas ng itim at maanghang na usok na amoy sunog na karne at iba pa. Isang bagay na matindi at mali. Nakatayo kami doon ng ilang oras, pinapanaw ditong masunog, hanggang sa ang dambuhalang puno na namumuno sa buhay namin ay naging isang tambak ng nagliliwanag na baga at isang sunog na itim na bilog sa damuhan. Inakala ko na nailigtas ko siya. Inakala ko na naputol ko ang kanser na pumapatay sa kanya. Pero nagkamali ako. Isang linggo na ang nakalipas. Wala na ang puno. Wala na ang anino. Ang tatay ko, nandito siya, sa loob. Kumakain siya ng inihahain ng nanay ko. Natutulog siya sa sarili niyang kama. Pisikal siyang naroroon, pero wala na siya. Nawala ang obsesyon, pero ang kapayapaan, kakaiba man, ay nawala rin. Pinalitan ito ng tuloy-tuloy, humuhungkak na kapag-alisa. Naglalakad siya sa bahay, nakatingin sa bintana sa walang lamang bakuran. Natatalon siya sa bawat hindi inaasahang sunog. Hindi siya nagsasalita. Wala pang isang salita mula gaong gabi. Paminsan-minsan, tinitignan niya ako sa mga mata niyang puno ng takot at kapasagan at pakiramdam ko ako ang monster. Pinatay ko ang puno ng balete na kumakain sa kanya at sa paggawa nito, tila sinira ko rin siya. Pinalitan ko ang nakangiting zombie ng tahimik at natatakot na multo. Ano ba iyon? Anong ginawa ko? At paano ko maibabalik ang tatay ko? May paraan bang maibalik siya mula sa gilid ng bangin na naitulak ko sa kanya? Pakiusap, kung may nakakaalam kung ano ang nangyari dito, sabihin niyo sa akin. Lalong lumalakas ang katahimikan sa bahay na ito araw-araw. Maraming salamat sa pakikinig, kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.